ang kanyang tema ay ano ang ilan sa pangunahing mga hula ng Biblia ang matutupad pa. So parang karuntulan. Ito yung tatalakayin sa atin ni Father Ramon Salata. Sige na. Kapag naririnig niyo po mga kapatid yung salitang hula, ano po yung unang-unang pumapasok sa isip niyo? Natupad na o matutupad pa lang? Tama po mga kapatid. Pwedeng natupad na, pwedeng matutupad pa lang. Bueno, ano po ba ang ibig sabihin ng salitang hula? Sa ating pong aklat na nangangatwiran mula sa kasulatan, page 166, ganito po ang kahulugan. Isang kinasihang mensahe, isang kapahayagan ng banal na kalooban at layunin. Ang hula ay maaaring maging isang prediksyon ng bagay na darating, isang kinasihang aral tungkol sa moral o isang kapahayagan ng isang banal na kautusan o kahatulan. Bilang estudyante ng Biblia, naalaman po natin na marami ng hula sa Biblia talagang natupad na. Pero hindi po yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay kung ano ang ilan sa pangunahing mga hula ng Biblia na matutupad pa. Yamang marami ito, kukuha lang po tayo ng mga dalawa. Dalawa po para talakayin natin. Ang una ay yung binabanggit ng Daniel 2:44. Makisuyo, samahan niyo po kung basahin. Daniel 2:44. Ganito po ang sabi. At sa mga araw ng mga hari iyon ay magtatatag ang Diyos ng langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. At ang kaharian ay hindi isasalin sa iba pang bayan. Dudurugin ito at wawakasan ang lahat ng mga kahariang ito. At iyon ay mananatili hanggang sa mga panahong walang takda. Ang hula pong ito ay tumutukoy sa isang kaharian na ibang-iba sa lahat ng mga kaharian na naranasan na ng tao. Dahil ang hari dito ay ang ating Panginoong Jesucristo. At pag si Jesucristo na po ang naghari, sigurado na dudurugin niya si Satanas at lahat ng mga tagasunod nito, tao man o espiritu. Ngayon, kapag dumating na po ang kahariang ito, ano po kaya magiging kalagayan natin dito sa lupa? Tama po, magkakaroon ng lubos na kapayapaan at pagkakaisa sa buong universo. Ang ikalawang teksto naman po ay yung binabanggit ng Apokalipsis 17:16. Samahin po 17:16 ng Apokalipsis. At ang 10 sungay na iyong nakita at ang mabangis na hayop, ang mga ito ay mapupuot sa patutot at gagawin siyang basa kasubad at uubusin ang kanyang mga kalamnan at lubusan siyang susunugin sa apoy. Kapansin-pansin na inihula po rito ng Biblia ang pag-atake ng isang mabangis na hayop. Dapat po tayo maging handa rito. Kasi aatakihin po ng hayop ang patutot. Ngayon, kanino po ba tumutukoy ang mabangis na hayop? Ang hayop po ay tumutukoy, kumakatawan sa United Nations na binubuo ng makapangyarihang mga bansa. At ang patotot naman po ay tumutukoy at kumakatawan sa Babylonian Dakila o pandaigdig na imperyo ng huwad na reliyon. Sa madaling salita po, ito po ang wakas ng lahat ng huwad na reliyon. Kaya nakakatuwa pong malaman. Kasi dito pa lang po sa Pilipinas, marami na tayong mga reliyon eh. Sa Pilipinas pa lang, umabot na ng 1,600 plus ang nakarehistro sa Security Exchange and Commission. At sa buong mundo naman, lahat ng reliyon ay umabot na ng 10,000 mahigit. So sa dami pong yan, dapat dumadami rin yung mga taong gumagawa ng mabuti. Pero hindi po ganun na nangyari. Nakakalungkot dahil dumami po ang reliyon, ang kasabay naman nun, dumami rin yung mga taong gumagawa ng masama. Kaya kapanapanabig po na malaman ng hulang ito na ang lahat ng huwad na reliyon ay magwawakas na. Ang tanong na lang po ay ito, kapag po naganap na ang lahat ng hulang ito, ang tanong, matitiyak po ba natin sa ating sarili na tayo ay nandoon sa bagong sistema ng mga bagay? Kayo po mga